Hello mga tropa, kumusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin. Yung vlog natin mga tropa is combination ng mga sheets mga tropa. Yung i-consolidate natin lahat ng sheet into one sheet lang mga tropa. No? So ang gulo ko. So, ganito yung mga tropa. So, gumagawa tayo ng sales. Kunyari, so, pagsasama-samahin natin yung sales natin from January to May. So, ngayon mga tropa, para hindi masyadong matagal gawin, ganito lang ang gagawin natin. Okay? Hindi tayo magpa-power query mga tropa. Huwag kayo mag-alala. Okay? Panoorin mo to para malaman mo. Intro na muna tayo, then tala na tayo agad sa tutorial natin. So, ito na mga tropa, no? Yung January, ang data natin is hanggang 17 rows. Yung February natin, 19. So, March natin, 17 din. Yung April natin, 15 na lang. Kasi, di ba, hindi naman pare-pareho ang benta natin. Minsan malakas, minsan mahina. So, depende. Ngayon, mga tropa, i-consolidate natin siya. So, sabi ko, hindi tayo magpa-power query. So, paano natin gagawin kung hindi tayo magpa-power query? Ang gagawin natin, mga tropa, is yung formula ng B-stock. Okay, ano yung V-stock? So, vertical stacking siya mga tropa. So, ito yung isa sa mga bagong formula ng Excel, Microsoft Office 365. So, equals V-stock. So, yan, vertically stacks arrays into one array. Okay, so madami siya. Then, pagkasamahin niya sa isa. So, yan yung function ni VStack. Then, ayan, so, double click natin. Then, array lang yung syntax niya. Maraming array. So, yung array natin, so punta tayo kay January. Wait lang mga tropa. So, mga tropa, dapat pala, bago ko ituloy yung VStock formula, lahat ng data nyo is magkakapare-pareho siya dapat ng headings. Okay, yung mga column titles yung mga tropa. So, dapat pare-pareho siya. Kasi, syempre, ipagsasama-samahin niya. Kung hindi pare-pareho, magkakagulo yung data mo. Kasi ito yung headings nito, tapos iba pala yung headings nito. Hindi accurate na VStock yung gagamitin nyo. So, kasi, ito, para sa akin, useful siya. Kasi kunyari sa sales report, iisa lang yung mga headers na, yung mga column headers, mga column titles, iisa lang yon, magkakaiba-iba lang siya kasi yung laman ng bawat month, kasi iba-iba nga yung beta for particular month. Since pare-pareho siya, pag pina-consolidate, pina-summarize yung mga data mo, so ito na yung formula gagamitin ko. So, yan siya. So, ito yung magiging useful formula natin mga tropa. Pagka pinagsama-sama na lahat ng sales for the whole year. So, game. Ulit. So, equals VStock. Yan. Then, yung array natin punta kay January. Then, dito na tayo mag-start kasi meron na tayo doon sa kabila na kinuwang column title. So, ito siya. Yan. So, hold down natin yung shift. Then, hanggang dito sa data natin. Okay, isosobrahan natin siya mga katropa, no? Okay lang, sobrahan mo yung data mo para makuha mo lahat kasi magkakaiba-iba ng column or ng row number, di ba? Kahit sobrahan mo, magagawa natin yung paraan mamaya. Okay, so sobrahan lang natin. Kunyari, hanggang 30 natin. Pinaklik na natin to. Hold on natin yung shift hanggang 30. Yan. So, yan, na-select na siya. So, makikita natin yung formula natin. VStock January A2 to F30 hanggang dito. Kahit ano yan mga tropa, kahit excess yan, magagawa natin yung paraan mamaya yan. Then, hold down natin ulit yung shift mga tropa. Then, punta tayo dito. So, nakaselect to, di ba? Punta tayo hanggang April. Yan. So, makikita na natin ulit yung formula natin dito sa taas. January, April. So, ibig sabihin, January to April na yung data natin. Then, close na natin yung formula. Then, click natin enter. So, ngayon, mga katropa, nakita nyo, dahil sobra yung data na ginawa natin, daming zero. Daming zero niyan. So, ngayon, mga tropa, hayaan lang muna natin to na ganito, na may excess. So, ngayon, kailangan natin pasukan ng May sales. Okay? So, meron na ako ditong tinago na May. So, hide. I-unhide natin. So, ngayon mga katropa, pagka nilagay ko dito, yung formula, ay yung another sheet natin, no, pang May, yung consolidated natin, hindi nagbabago. So, ang kailangan natin, i-update na naman natin yung formula natin. So, paano natin magagawa na maging dynamic to, na para kung magdagdag na naman tayo ng panibagong month ng sales is mag-update na siya automatic. So, paano gagawin yung mga tropa? So, ngayon, gawa tayo ng isang sheet na lagay natin start. Yan. Then, gawa pa tayo ng isa pa, lagay naman natin end. Yan.
So, yung end ilagay natin dito. So, ngayon mga katropa, ang gusto nating mangyari is lahat ng data natin from start to end, lahat ng magiging in-between nitong dalawang to is yun yung magiging makukuha ni VStack. Okay? So, ngayon, delete natin ulit yung formula. Yan. So, equals VStack. Yan. So, ngayon mga katropa, punta muna tayo kay January. Then yan. Tapos, hold down shift hanggang 30. Yan. Then, hold down shift until end. So, yan siya. So, makikita natin yung formula natin. VStack January end das A2 to F30. Then, close natin to. Tapos, mga tropa, itong January, huwag nyo isama yung isang quotation ha. Ilagay nyo dyan start. Yan. So, ibig sabihin na ng formula natin, from start to end ng A1 to F30. Okay? Then, click natin yung okay. Okay? So, ngayon mga tropa, mas dumami na uli yung zeros natin. Kasi, this is blank and this is blank. Okay? So, ngayon, then, maraming blank din dito. Diba? Ang dami na natin blank. So, ngayon, paano na natin gagawin na matanggal yung mga zeros na yan? Gagamitan natin siya ng tatlong formula. Let function, filter function, and choose calls function. So, ano-ano yung mga formula na yun? So, dito mga tropa, double-click natin yung formula. Lagay natin muna yung let function. Let function assigns calculation results to names. So, ibig sabihin, maglalagay tayo ng name dyan na gagamitin natin. Useful for storing intermediate calculations and values by defining names inside the formula. So, yan siya mga tropa. So, ngayon, yan, name, ang gagawin natin is all underscore data. Yan yung magiging pangalan na gagawin natin sa let function natin. All data. So, yun lahat yan. Lahat ng data na makukuha niya. Then, yung name value niya, yan na yung VStack natin. Then, comma, pasok natin si filter function. So, alam niyo na yung filter function. No? Kung hindi niyo pa alam yung filter function, meron na tutorial niyan. Lalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Okay? Then, yung array natin mga katropa, pasok natin si all data. Yan yung array natin. Then, yung include natin mga katropa, dito natin ipasok si choose calls function. Yan. Then, array natin ulit is all data. Yan. Then, column natin is 1. Then, close na natin to. Then, is not equal to 0. Then, close na natin si choose, si filter. Then, close na natin si let. Then, enter. So, yan siya mga tropa. Okay? So, nakita nyo na wala na yung data nandito at data na nandito. Okay? Ang makita nyo na lang na 0 dyan is ito. Yung mga totals. Okay? So, ang naisip kong ano dito mga tropa, kasi ito, pang sarili, pang sarili. I-share ko lang to sa inyo para ano, malaman nyo. Kasi ito sa akin, magiging useful to kasi talaga sa akin. Pero shinare ko lang to para alam nyo. So, ngayon, ang naisip kong remedy dito mga tropa is i-paste as values ko para ma-delete ko to. At ito kasi is, ang tawag dito, meron na akong total per month. Okay, nandito na siya. Kaya useful siya. Kaya ano, ayan, no, hindi nyo na kailangan pang mag-compute. May totals na dyan. Ngayon mga tropa, okay? So, yan na lang yung matitirang zeros dyan. Pero as in zero siya. Hindi nyo siya madidelete eh. Ayan, no? Kasi andito yung formula nyo. Okay? So, hayaan nyo lang naman na zero siya. Kasi zero lang naman talaga siya. Wala siyang value dyan. Kasi ang totals lang ang magiging may value dyan. Okay? So, ngayon mga katropa, kung magpapasok na kayo ng June, so, i-unhide ulit natin yung data natin. So, yan, no? Ngayon, pag pinasok ko to sa in-between ng start and end, ipasok ko dyan. Ayun siya. Okay? Yan. Makikita nyo yung consolidated file natin is hanggang 84. Okay? Ipasok ko ngayon si June dito sa in-between ng start at end. Tingnan nyo mga tropa. Mag-update siya. So, yung consolidated natin is hanggang 100 na. Okay? So, automatic na siya mag-update mga tropa para sa atin. So, hindi na tayo mamamblema ng summary natin for the entire year. Ayan na siya. Hindi na natin kailangan ng power query. Okay? So, ganyan lang siya mga tropa. So, sana nagets mo. Sana may natutunan ka today. At kung may natutunan ka, huwag mo kalimutan hit yung like button. Share mo tong video na to para hindi lang ikaw matuto today. And don't forget to hit the subscribe button and notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko para ma-notify ka sa mga bago kong uploads.
Okay? So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!